Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa tuwin na ito ang pambungad sa bawat isa. Sadyang ang kay dakila niya at tunay na kay buti niya, sapagkat kung hindi, sino nga magpapakabuting anak niya? Sapagkat nga siya'y dakila, walang kapantayang kabutihan, ang layon at nasa niya ay kamti ng lahat ng mga anak niya, ang kanyang kadakilaan, ganap maunawaan kung paano siya'y kumilos kaninuman. Gayon din naman, makawanis sa kanyang kagandahang loob at tunay na kabutihan, yamang siya'y kabanalan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Habang nagtatanim ka ng anumang uring buto, pinakikipagsapalaran mo ito kung tutubo at mamumunga. Subalit kapag nakita mo na ang hinasik mo ay tumubo na, patuloy ka pa rin namang nagdidilig sa kanya, ikaw na nagmimithing, ito ay mamunga. At siyaon ang Ama. Pagbabata ang ginagawa ng kanyang espiritu sa patuloy na paghahasik ng mga binhing mabubuti. Yaon ay ang kanyang mga banal na salita na nagbibigay sigla, liwanag ng buhay. Kaya't kapag nakita niyang mga nagsitubo sa kanyang mga anak, ang mga binhing kanyang hinasik, patuloy pa rin naman niya itong pinangangalagaan. At sa bawat anak niyang tuwirang sa kanya'y nakadama at nagpapakatotoo, di man tuwirang pagdaka ang bungay na silayan nila, hindi lamang ang Ama ang nagalak sa kinamtan nila, maging mga anak niyang nagsipamunga, mga alay niyang kay bubuti sa kanila. Halina kayo, mga minamahal ko, tunay na kay ganda ng kalooban ng Ama. Buhay na buhay siya at di mamamatay. Siya ang puspos ng kabanalan, liwanag na walang kamatayan. Kaya't ang sino ang kanyang anak na sa kanya ay makialiw-aliw sa kanyang espiritu, tuwirang maaaliw nga sila, yamang tinanggap na totoo. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam. Tumindig ka, anak niya, yaon ay wika nga niya. Yamang ikay inalakay ko, inalaya ng espiritu ko. Halina't ako ay kamtin mo, makisuyo kang totoo. Tandaan mo ito, yamang ako ang Ama mo't akong Diyos na tinatawag mo. Di pababayaan ko, ikay makinig sa aral ko. Yaon nga ang pawang layon at nasa ng Ama, na sa tuwin ay habilin at paanyaya. Kaya't sa mga anak niyang sa kanya'y tumatalima, di kayang unawain ng lahat ng kapwa-tao, subalit ang Ama'y unawang-unawa sila. Di man ganap matanggap ng lahat ng madla, yaong kanyang mga anak dito sa lupa, ang kanyang mga anak na nabahagi na ng salita at tuwirang sa kanila'y tumupad at tumalima. Hindi niya kailanman lilimutin ng mga yaon, patuloy niyang aarugain at siyang aaliw. Yaon ang kanyang patotoo mula noon, ngayon at kailanman. Kaya't halina mga anak niyang inaaliw niya, patuloy niyong namnamin siya sa puso niyo, mga kaakibat na pagdalisay, inyong tuwirang ilagak sa kanya at ipababatin niya ang talino kung paano makakahulagpos kayo. Yaon ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam.
Buhay ba ang Ama? Ano nga ba ang dahilan bakit ipinakikilala mo ang Diyos, Ama, na nakilala mo? Tulad ng mga pagbabahagi ng mga alagad na napili at nahirang at sa kanilang kaloobang tinanggap ay Ama, sila na may tumalima at sumunod sa Kanya. Sadyang ang kahirap ngang tumupad, sadyang kahirap ipakitungo ang gawang kabanalan. Mga minamahal, ang sabi nga, mas madali pang iyalok ang puto. Sabihin mong kung anong uring puto yan, tikman lamang nila. Sige eka may patikim. Pag nasarapan, bibili sila. At kapag hindi nasarapan, sasabihin, ay di naman pala eka masarap ang puto mo. Nalasahan na agad ng bibig nila. Subalit ang salita ng Ama, kung hindi mananamnam ng puso mo, hindi malalasahan ang sarili mo. Kaya't napakahirap iyalok sa lahat ng dako. Kaya hirap ipamigay sa lahat ng tao. Kaya walang taong mag-aadikang ito'y gagawin. Walang magmamagaling na tao, halika, salita, ipangangalat kita. Halika, Ama, pangangalandakan kita kahit saan, kung di niya nadarama ang Ama. Kaya't mapapalad sa tuwinang sinasambit ng Espiritu, mapapalad ang mga sumusunod sa Kanya, ang tumatalima sa kalooban niya. Subalit, gaano nga ba kasarap? Gaano nga ba kay galak? Magaan ba ito na madala? Magaan ba itong tupding? Ang wika nga ng isang alagad na si Mother, habang kami nagkapanabay ng pagdating at mayroon po akong tinunguhan. Nagkapanabay kaming papasok. Sabi nga, Apo, umiyak nga po si kapatid na po. Diyos ko, hindi naman po kami tumututol. At kami naman po ay galak na tumatanggap. Subalit, siyempre po, totoo po yaan. Lahat po naman kaming mga naglilingkod nakikibaka, no? Kung paano kayo'y nakikibaka, kayong may mga karamdaman na nakikibaka, kami rin po pinakikibaka namin kayo. Bakit po? Halimbawa, kayo'y may mga karamdaman, ano ikaw? Cancer? Hindi lang ikaw ang nakikibaka. Kaya, nasambit ko nga po, Panginoon, nang dahil sa pagmamahal namin sa mga pasyente na isinusugo mo sa amin, kuminsan ay patawad kung hindi tama, nagkakaroon kami ng para po bang kung iisipin mo'y pagtatangi na yung magaganap. Sapagkat ilang beses na po ba yung may pinatira kami dito sa dormitory na ang sabi nga ay sa mga alagad, pakitunguhan nyo sila, mahalin nyo sila, kung ano pagkain ninyo dyan, pagkain din nila. Subalit ang nakalulungkot, kapag mayroong nilingap ka at kinupkup na, hindi nakadama, ano po? Kaya sabi ko, Panginoon, huwag po kayong magdaramdam. Nawa po ay loobin mo nang hindi na kami tumanggap dito. Lalo na po, pakikitunguhan mo at pakikisamahan mo, iba't ibang uri ng tao. At sa pangningin nyo man po, wala silang mga ginagawa, mga lingkod na naririto. Subalit bilang Apo Kunching, hindi ko po sila tinitindig at hindi ko po sila pinagmamalaki.
Ako po, patuloy kong dinudulog at pinasasalamatan ng Ama sa mga nagtitibay na alagad. Sa mga nagsusumikap na maglingkod pa rin araw-araw. Sa mga andamdamin ay pumarito pa rin araw-araw. Mga CAPS, choir at IT team. Bakit po? Sadya naman kung hindi mo damdamin, hindi ka na makapaparito. Lalo na kung palagay mo'y wala kang pakinabang. Kaya kami pong lahat ay nakikibaka rin. Hindi ko po sa tuwi na ito ay sinasambit. Ngunit, ito po ang dinadatal sa akin. Hindi man po ako araw-araw nilang nakakaniig. Kahit ang mga alagad na narito sa taas, hindi po kami araw-araw nakakapakipag-usap sa isa't isa. Nakatungo po ang Panginoon. Kaya't kung inaakala po ng iba kaya mayroon po akong namimensahe na kung minsan kalay sinadya ko pinatamaan, nagkakamali po sila. Sapagkat ni minsan hindi kami nagkakakwentuhan tungkol kanino man. At kung may dinudulog po sila, walang nakababatid din ng kahit na sino. Yun lamang po ang taas noo kong masasabi sa inyo, sapagkat hindi ako natatakot sa sinasabi ko, dahil alam ko po na hindi ako nagsisinungaling sa harapan ng Diyos. Na maliban na nga lamang po, kung may masambit ako, kung may batid na sila, at tinanong ako, na apo, yung po pala kang, ganun ba ako? Pero ang tutunan ay alam ko na. Pero sasabihin ko pa sa kanila, ganun ba? Nalaman mo na rin? At sila'y buhay na naririnig po nila ngayon. Kailanman hindi ko sinabi sa kanilang, ganun naman talaga yun, ganun. Kundi, wag na nating pag-usapan yun, hindi tayo magkasala. Ipanalangin na lang. Nang sa gayon ay baka sakaling magliwanag, baka sakaling muli makakita ng totoo. Ngunit kailanman po ay di naganap ang mga alagad ay nagkukwentuhan, kung anong pagkukwentuhan ay kinonsinti silang pinabayaan na ganito at ganyan. Kahapon po, nang ito ay mabatid ko, ang sabi ko sa kalooban ng Ama, siguro maaaring magbahagi ako kung kakalooban niya at ipapaalala niya. Nakakalungkot po. Paano kaya ang gagaling ang mga ganong uri ng tao? Ito lamang po ang masasabi ko sa inyong lahat. Kung sakasakali po kapwa nyo pasyente, kayo ay naloko at niloko kayo, labas po ako doon, labas ang pangalan ko. Sapagkat, wag po kayong mahiya sa kanila nang dahil sa akin ay bibigyan nyo sila. Marami na pong naloloko. Iba po naman yung kaganapan na gumawa ka ng tulong at hindi mo nilolot, ibabalik mo. Kaysa naman doon sa ginagamit ka na hindi naman totoo mga sinasabi. Kayo pong lahat, maniwala kayo sa hindi pinaniniklod namin kayong mga alagad. Pinapanalangin po namin kayo na magsigaling. Opo, aminin ko sa inyo, pinatapang ako ng Panginoon sa harapan nito. Pero tao pa rin po ako, may damdaming tao. Na maaaring masaktan, maaaring mahirapan ang kalooban ko kapag dinibdib ko, kapag inisip ko, kapag pinakinggan ko, kapag tinanggap ko. Kaya pinipilit ko naman po na yung hindi dapat tanggapin ay huwag kong tanggapin.
na yung dapat kong pakinggan ay dapat kong pakinggan, na yung dapat kong gawin ay aking pagsumikapang magawa. Subalit, napakasakit naman po at napakahirap na nagpapakahirap ka at nagpapakasakit ka. Ang totoo po niyan maging mga kapatid ko'y sinasabihan ko, kahit hindi na kayo kumita, kung manloloko kayo ng kapwa nyo, wag na. Kaya sa tuwin ay nagtatanong ako dyan sa, ikaw ba, princess, kumusta yung pakikiano mo sa mga tao? Kayo ba'y nakababayad sa tamang pagbibigay ninyo? Kayo ba, kapatid na Opel, ikaw ba? Lahat po sila rito sa palibot. Sapagkat, bilang apo kunching po sa dakong ito, ayoko magmagaling. Hindi po ako nagmamarunong at nagmamagaling-magalingan. Ngunit hindi naman po ako nakikipagloko kaya ako tinanggap ito At di naman po ako naglayong magpayaman sa gawain ito kaya ako tinanggap ito Tinanggap ko po ito, pagmimisyong ito. Hindi ko nailintana yung buhay ko at buhay ng pamilya ko. Sapagkat, buong galak kong tinanggap ang Diyos sa buhay ko. At sa tuwing dudulog ako, buong kababaan kong sinusuko ang sarili ko at sinasabi kong paggamit ako sa Kanya, gamitin ang sarili ko. At siya nang bahala sa pamilya ko. Subalit, bakit may mga taong manloloko? Hindi naman po bali kahit masira ang pangalan ko kahit saan. Ang Diyos naman po ang magtatanggol sa akin Kahit saan pong lugar ako'y siraan ng tao, hindi na po bago sa akin yun. Mula sa simula, siniraan naman ako ng tao. Pero, yung pong maapektuhan kayo'y ayoko. Sapagkat marami akong nababatid na may pasyente na ang daming utang dyan sa may tinakbuhan dyan, may tinakbuhan doon. At pagkatapos hindi na pumupunta rito. Pati yung mga naging kliyente pa, tinutunguhan. Kung may takot po ba sa Diyos magagawang lokohin ng mga kapatid ko? Kami po'y mahirap lang, pero hindi po kami manloloko. Lumaki po kami sa hirap, subalit wala pa kaming nilokoy sa mga tao. Maaari po sa harapan ng Diyos, maliksik ko at mabilis na sasabihin, ako po dinanas ko na yung mga niloko ako. Pero ako hindi ko pangarap manloko. Kung may naganap man po sa buhay namin, hindi po kasama ang sino mang kapatiran na gusto kong maapektuhan. Hinaharap po namin ang buong galak, buong tapang at pagsusumikap, paniniklod sa Ama ang lahat. Subalit siyang mga ginagawang tinakbuhan si ganito, nangutang ng 7,000, nangutang ng 2,000, doon po kay Caps nakakuha ng ganun, kay ganito po. Ano po ba yan? Maawa naman po kayo sa pangalan ko. Di nakasama yun sa paglilingkod ko. Hindi na po yung kasama sa paglilingkod ko. Kung pangarap ko lamang po ay kumita at umasenso, marami pong nag-o-offer sa akin na tulungan ang pamilya ko. Marami po. Pero alam niyo po ba, ang masigit na tumutulong sa akin, mga lingkod pa rin. At yung mga nasa malalayong lugar. Pero kayo mga pasyente, tatanungin ko po kayo, may hininga na po ba kami? Meron po ba? Salamat po sa Ama. Salamat sa Diyos Ama. Sadya pong hindi niya kami pinababayaan. Sadya pong napakabuti niya, kaya ako'y nagsusumikap na maglingkod. Nagsusumakit.
At anuman po ang mga pinagdaraanan ko, hindi ko nararamdaman ang lumbay dahil ang galak ang nararamdaman ko sa paglingap ng Diyos sa amin. At napapatotohanan ko po yaan. Wala naman po akong dapat itago't ilihim sa inyo. Hayagan po ang buhay ko. At wala akong dapat katakutan. Kaya ano man ang sasabihin ng tao sa akin na malalantad, totoo po yan. Di ko katatakutan yun. Katatakutan ko po kung sinadya ko, kung ginawa ko, at totoong ako ng loko. Wag naman. Pinipilit ko pong magpakatibay at salamat sa Ama at pinatatatag ako. Pinagsusumikapan ko pong maglingkod ng tapat, wag niyo po akong tuksuhin na magkasala. At ako po, bawat hakbang ko, kahit itong barangay na ito, ano bang pakialam ko kung may masagasaan sa nabuhay. Pero pinapaalam ko muna yan sa kapitan, bago ako gumawa ng hakbang ko. Kahit alam kong kikita ako doon. Subalit, hindi ko po yaon inaalalang kita lamang ng pamilya ko, kundi hindi ako maghanap buhay na marami namang masasaktan sa akin. At marami naman ako masasagasaan, sapagkat iba po ang katwiran ko. Kung hindi ko man makuha yaon sa pamamaraan na hindi ako manloko, ang Diyos ibibigay sa akin. Subalit, anong silbi at anong kagandahang naganap sa buhay mo kung maraming galit sa iyo? Kumikita ka, pero maraming nagmumura. Marami kang niloko. Mayroon pong kagustuhan ng Diyos na nagaganap sa buhay ng tao. Subalit, kapag siyang may kagustuhan, itatawid ka niya, isasadsyad ka niya, ihuhulagpos ka niya at ipagtatagumpay ka niya. Ngunit kapag ikaw mismo ang gumawa, hindi ka makakatulog, hindi ka makakali, alingas-ngas ka. Kaya sinisigurado ko pong ang Diyos ang may kagustuhan sa nagaganap na ito sa buhay. Sapagkat pagiga ko'y patag ako. Sapagkat pagtulog ko'y, pagising ko'y, Diyos pa rin ang liwanag ng isip ko. Ngunit, paano yung mga manloloko po? Nahawa lang po ako. Nahabag lang po ako. Ayokong magmalinis sa harapan ng tao. Hindi ko kailangang maging malinis sa harapan nyo. Hindi ko po kailangan kapuri-puri ako sa inyo kahit ako'y balasubas sa pananaw ng tao at busabos. Hindi bali po. Ngunit sa pananaw ng Diyos, hindi ko kailangan maging balasubas at busabos. Sapagkat, kung busabos ka sa unang buhay mo nang kinilala mo ang Diyos, ay hanguin ka sa pagkabusabos mo. Subalit, paano kung may sakit ka na, manloloko ka pa? Kahit saan ka ba tumira, kahit saan ka ba lumayo, kahit saan ka ba tumungo, ang tinatak mong mali, nakatatak na sa Diyos yan. Buhay po ba ang Ama? Akala po ba ng tao'y malilihim ang mga yaon? Kung kaya tutungo ang tao rito para gamitin lamang yung kanyang negosyo para mapakilala, ay hindi po tama. Yung kanyang hanap buhay para mabili, ay hindi po tama. Ang pagtungo po rito ay pagkilala sa Diyos at pagtanggap. Ngayon, pinupuri ko ang Ama, pinasasalamatan kong walang humpay sa lahat-lahat ng taong sa akin ay nagmahal, dumamay, sumuporta, at nagbahagi ng pagmamahal. Hindi po ako naaawa sa sarili ko. Sa tao ako naaawa. Sapagkat matibay ko pong sasabihin, kundi naman ang Diyos ang paglilingkuran ko, at hindi na po ako maglilingkod.
Kaya ako po sinisigurado kong ang sarili ko ay sa tama akong gawa. Sapagkat hindi ako maglilingkod ng ganito kung lolokohin ko na lang ang sarili ko at kapwa ko. Paano po yung mga manloloko? Ang sabi nga nila, kasi po ganito. Binalaan ko na kayo. Pinalalahanan ko kayo. Hindi balik kayo ang lokohin, wag lang kayong manloko. Alam niyo po, paano naaatim ng tao na makahulagpos lang sa maghapong ito, pero nakapanloko siya sa kapwa niya? Paano naaatim yun ng tao? Pagkatapos, sasabihin, Panginoon ko at Diyos ko, lahat ng tao ay nagkamali, lahat ng tao ay nagkasala. Aminin ko po, ako'y makasalanan din sa unang buhay ko. Hindi ko kasalanan para sa tingin ko noon, hindi ko alam yon. Nagpa 5-6 din po ako. Pero kala ko hindi kasalanan yon. Nagmamatwid ako. Alam na ng Diyos yan, hindi man ako nag-offer, sila kako pa. Nangatwiran po ako. Nangangatwiran po ako noon kasi wala nga ako sa Diyos na totoo eh. Pero bibig ko Diyos, Panginoon. Pero hindi pala ako maka-Diyos. Kaya may katwiran ako noon. At ayaw ko na pong magbalik ang aking makatwirang tao. Kaya pinagsusumikapan ko. Ang lahat ng mali ko ay maitama ko nang tanggapin ko ang Diyos. Maramdamin din po ako noon. Pag pinagtampuhan mo ako, ano ba? Di mo naman ako pinakakain, sa loob-loob ko lang. Kahit naman kami lumaki sa hirap di naman pinakain mo, kaya ano bang pakialam ko? Di po ba may gugali tayong ganon? Pero sasabihin natin, mabait tayo. Sasabihin natin, maka-Diyos tayo. Sasabihin natin, paladasal tayo. Pero ang sinasabi natin, hindi natin alam. Hindi pala kalugod-lugod sa Ama yan. At nang tumanggap po ako, kung noong ako ay hindi pa masyadong totoo, subalit nang magputi po ako, iginalang ko ang suot na ito. Pinagsumikapan ko, pinipilit ko na wag ako maging abusadong tao. Pinagsusumikapan ko, pinipilit kong maging totoo sa kapwa ko. Subalit, hindi ko na po kasalanan kung hindi sila maging totoo sa akin at ayaw magpakatotoo sa akin. Wala na po akong magagawa. Kung para sa akin totoo ako at nagpapakatotoo ko, ngunit kung sa tao hindi, wala rin po akong magagawa. Kaya naman, kung ang taong nadidimlan, dili kaya'y nanghihina, ang pananampalataya'y isang dukha na mas mahirap pa sa akin, aamuin ko siya para lamang mapadama ko sa kanyang kahalagaan niya. Tutunguhan ko siya. Magpapakababa ako sa kanya, yaon ang misyon ko, para muli ibalik ko ang kanyang pananampalataya at pananalig. Ngunit kung mayroong magandang buhay, huwag niyo pong hintayin sa akin yon, sapagkat di ko kailanman gagawin, lalo na po at sila'y nakakatulong sa akin. Sapagkat bilang tao, anong isipin mo? Kaya ka lang siguro lumalapit sa akin ayaw mo akong mawala sa buhay mo at pinakikinabangan mo ko. Magkakasala pa sila. Subalit kung mas mahirap sa'yo, ano man ang sabihin niya, matatanggap ko. Sapagkat iyaon ang misyon ko. Buhay ba ang Ama? Kaya po paalala lamang sa inyo, ilang beses nang naganap ito, at naway wag nang may masilo pang muli sa inyo. At wala nang muling gumawa nito, kaawa-awa ang kanyang kaluluwa at katawan.
Lumisan man siya dito sa dambana, ang Diyos di niya matatakasan. Totoong-totoo po yan. Lumisan man siya dito sa dambana at hindi na siya magpakita rito at di niya nabalikan ang mga pinagkautangan niya. Hindi siya makatatakas sa Diyos. Paano kung lumala yung sakit niya? Tandaan po ninyo. Pakatandaan po ninyo. Huwag po tayo sa tao matakot at mahiya. Sa Diyos na nakagagawa ng lahat ng himala. Wala na po yun dito. Umalis na siya. Ngunit iniwanan niya bakas ng maling ginawa niya. Ano ang naging silbi ng paluha-luha siya sa harapan ko at pagsusumamo na siya'y gumaling? Ano rin silbi ng paninikluhod ko sa amay siya'y pagalingin? Meron po bang makakanta niya on? Ngunit hindi ko sasabihin sa inyo kung anong pangalan, sapagkat di ko ugaling manira ng sino man. Bagamat ako'y sinisiraan at marami pong napapahatid sa akin na may nagkuwentong ganon, ganon daw po ako, ganon daw po ako, ganon. Salamat ka ako. Salamat po, yan ang tugon ko, salamat po. Andyan sila, yung mga nagbabahaging iba. Ano ang tugon ko? Salamat. Kung pakikinggan ko yan, masasaktan ako. Kung magiging sarado ang tenga ko, walang masasaktan sa akin. Masakit po. Aminin ko po. Tao lang ako, wika nga ng tao. May damdamin ka. May kalooban kang tao. Ngunit, salamat sa Ama, hindi niya ako pinahintulutang masaktan. Sapagkat uulitin ko pong ilang pong beses sa inyo, kapag nagkadungis itong puso ko na nasaktan, nahirapan at nasaktan ang kalooban ko, tagaan niyo po sa bato. Di niyo na ako makikita sa harapan ito. Sapagkat di ko kayang dayain ang sarili ko at linlangin ang sarili ko. Kaya paano po yung mga gayong tao? Kaya't kabilin-bilinan ko sa kanilang lahat. Hindi naman masama ang mangutang, pero ang manloko kayo, huwag niyong gawin. At sa mga lagad na narito, huwag niyong ugaling magparanig, magparamdam sa kapwa niyo, pabayaan yung kusang loob. Buhay ba ang Ama? Subalit paano yung mga yon? Hindi lamang po 1, 2, 3 pasyente ang gumawa ng ganyan. Hindi lamang po sa maglalabing 4 na taon na itong gawain ito. Kaya nga nakakaawa po ang tao. Kabag-abag po. Pwede naman kayong magsalita ng totoo. Pwede naman ninyong gawing manghingi o manghiram. At kung may damdaming mabuti ang kapwa nyo, ipahiramin kayo't bibigyan. O baka kaawaan at kahabagan kayo. Pinagsusumikapan ng iba na magsumakit, maghanap buhay ng marangal. Subalit, ang iba naman ay patuloy na nagsusumikap gumawa ng kalokohan. Mga minamahal ko, nawa po, maunawaan ninyo ang mga sinambit kong ito. Napakahirap na isang Apo Kunching. Kapag may sinabi na hindi naintindihan ng tao, ginagawang masama. Ngunit bahala na pong managot ang sinumang masama ang isip para sa akin, sapagkat alam ng Diyos kung ano ibig ko sabihin. Masarap maglingkod. Napakasarap maglingkod. Subalit, mas masarap po ang paglilingkod na tapat at totoo. Kaya sa inyong lahat,
Wala naman pong taong perpekto, di ba ba? Subalit, sa pagiging makasalanan mo, maaari kang magbalik loob, linisin, hugasan sa lahat mong kasalanan, makipagtotoo ka lamang. Sapagkat anuman ang nagaganap sa ibabaw ng lupa, batid at nasisilayan ng Ama, tarok at nalilirip niyang lahat. Sukat niyang damdamin ng kanyang mga anak. Bakit siya po ay iniulat? Mapagaling man ba ng Ama ang iyong karamdamang pisikal? Sakit sa balat? Sakit sa bato? Kanser kung saan kanser? Ngunit hindi naman gumaling ang kaluluwa mo at ang isip mo'y bulok. Ang nilalaman, magaling ka nga ba na matatawag? May sakit ka pa rin. Kaya't sa dakong ito, pangunahing pinagagaling sa inyo ay kaluluwa. Kung tatanggap kayo, makikinabang kayo. Pangalawa lamang ang pisikal na karamdaman. Kaya't mapalad kayo kung ang pisikal at kaluluwa ninyo ay gumaling. Sapagkat hindi nyo may pambabayad ang anumang bagay na nasa inyo, hindi nyo may susulit sama ang lahat ng ito, at lalong hindi nyo maisasanla sa Kanya ang anumang nasa inyo, para bayaran ang inyong mga kamalian at kasalanan at mailigtas ang inyong kaluluwa. Kaya't kung sa palagay ng iba na mga nagtutungo rito, nasasabihin ninyo wala kayong pakinabang, nagkakamali kayo. Sapagkat kung kayo'y nakikipagtotoo sa Ama at kung totoo ang puso ninyo sa Kanya, sa salita pa lamang ay nakinabang na kayo kung nakinig kayo at nakipagtotoo. Kung naunawaan ninyo at hindi sumasama ang loob nyo, kung nakakaunawa kayo at nagliliwanag ang isip nyo, kung tumatanggap kayo at nakikiganap kayo, tandaan ninyo, nakinabang na kayo. Mga minamahal, masarap ang payapa ang isip sa kabila man ng mga dagok, unos ng buhay. Sapagkat ang nagpapapayapa, yaong Amang nagbigay ng lahat ng kung ano mayroon kayo, higit yaong buhay na sa inyo'y pahiram lamang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, huwag magmatwid ang tao kung batid niyang baluktot ang katwiran niya. Ngunit isulong mo't ipaglaban mo kung ikay nasa tama, sapagkat kapanalig mo't kakampi ang Diyos na dakila. At siya unang pawang katotohanan. Saan ka man dako pumaroon at anuman ang iyong gawin at tupdin, kung sa puso mo'y nananahanay mabuting kalooban, kakamtin mo pa rin ang kasiya at kagalakan. Ngunit papaano? Kung mayroong kang pinasakitan at palagay mo sa sarili mo'y tama't totoo ka pa rin. Mga minamahal, tandaan ninyo, may kaganapang gusto ng tao at ginawa niya at sinadya. Subalit may kaganapan na di kagustuhan ng tao at hindi sinasadya. Ngunit papaano ang mananadya? Paano ang mga sumasadya? Maawa kayo sa katawang lupa. Mga minamahal, katotohanan ang sa akin tinuturan. Di baling magsikain kayo ng abang pagkain, ngunit kayamanan ng espiritu at kaluluwa nyo'y kanyang ibinigay sa inyong katauhan. Ng Ama sa pamamagitan
ng Espiritu, walang kamatayan. Pawang katotohanan ng sakit tinuran, sumenyo ang kapayapaan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alalaong baga, kamtin ninyo ang liwanag, tamuhin ninyo ang galak, payapang isipan, mabuting kalooban, sa inyo ay manahan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O kay buti ng Ama, napakadakila niya. Mula kay Marcos, mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanana ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalayas siya sa mga demonyo. Nakatala ba dito ang pinagaling niya lahat ng may sakit? Kundi pinagaling niya ang maraming may sakit. Kayo, ilan man kayo rito ngayon? Tanging ang marapat lamang ninyong nasahin ay maging isa kayo sa paglingid. Sapagkat anuman ang karamdaman ay kayang pagalingin ng Ama sa iba't ibang kaparaanan niya. Binigyang talino ang siyensya, binigyang talino ang pinagkakalooban ng natural at espiritual. Ang lahat ng ito ay kaloob lamang, hindi bigay na mismong pinagmulan ay kanilang sarili, kundi kaloob at bahagi lamang na pahiram. Sa makatwid, ang lahat ng binahaginan kung gagamitin sa kabutihan ay pakikinabangan ng marami, at ang bawat nakinabang naman sa mga binahaginan at nakinabang din ang mga binahaginan nila, sila kapwa ay nagsisigalak at nagsisituwa. Mga mahal, ano nga bang hindi kayang bigay ng Ama sa inyo? Ano nga bagang hindi niya kayang iyalay sa inyo? Ang kasalanan lamang at kamalian. Subalit ang lahat maliban doon ay kaya niya nang gawin sa inyong lahat. Higit ang kayo'y aliwin, pagalakin, pasiglahin, payapain, pasibulin ang galak, paapawin ang galak, patibayin ang kalooban, pasiglahin ang lahat sa inyong buhay, sapagkat siyang puspos ng kabanalan at kabutihan. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, yaong mga inaalihan ng demonyo, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Minamahal, bayan-bayan man ang bahaginan, ngunit hindi tinuran lahat ng katauhan ay nabahaginan.
sapagkat hindi lahat ng tao'y matamang nakinig at tumanggap. Ay galak na sila'y nagsisunod. Kundi, ang lahat ng nagnanasa'y nakinabang, ang lahat ng nakinabang ay nakatanggap nga, at silang naging simula para magkaroon ng patutoong buhay ang Ama sa katahuan ng Anak. Mga minamahal, naging isang halimbawa ba kayo ng kapwa nyo? Nang kayo ay mabahaginan, pinakita nyo ba ang katapatan at katotohanan ng Ama sa buhay nyo? Naganap nga bang magmahal kayo? At ang kapwa nyo ay inaliw nyo? Huwag kayong malumbay, sapagkat kung anong ginawa nyo ay ganti sa inyo. Kung anong naganap sa buhay nyo ay magaganap din kahit kanino. Subalit, iba ang naganap sa nakipagtotoo at magaganap sa mga totoong anak ng Ama. Alalaumbaga, lahat ay dinadalisay, dinadarang sapoy ng pagsubok. Subalit, ang lahat ng tapat at Ama ang tinanggap, silang lahat ay naging matatag. Yaon ang pawang-pawahanan, ang may pandinig ay nakarinig. Pinalayas baga sa inyo ang pagkakaalipin? Anong uring pagkaalipin ang sumasa inyo? Maraming uri ang gawa ng sanlibutang ito. Maraming uri ang gawa ng demonyo. Subalit marami mang uri ang kaloob ng sinuman na sanlibutan at demonyo sa Amay masigit na marami ang kaloob, ngunit ang kaloob niya ay hindi kapapahamak, hindi kalulugmok, hindi ka mamatay ng walang laban, kundi ikatitighaw, ikasisiya, ikagagala, ikaliligtas ng lahat ng tumanggap. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, ang bawat araw ay di sinasadya ng tao, kundi ang Amang may sadya sa bawat araw ay kaloob niya. Ngunit ang sadyain ng taong gawin ang di tama, siya nang may gusto, hindi ang Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya, sino man kayo ngayong oras na ito, batid kung mayroon sa inyong naririyan na yaong taong iyon ay ginawa sa inyo, patawarin nyo na lamang siya. At panaligan nyo, masigit ang babalik sa inyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung papaano ang gawang mabuti, ay tunay ngang kay buti ng Ama at siyang pinagmulan. Ang lahat ng kabutihang yaan, kung minsan sa paggawa mo ng mabuti, ano ang dinaranas mo? Ngunit hindi hanggang wakas ng buhay mo'y pasakit na totoo, kundi mayroon ding kakibat, pagkatapos ng lahat ay galak. Oy, anak kong minamahal, wag mo namang iganyan-ganyan ang anak mo diyan. Ipasok nyo nga po yan. Wala pa mang 2 buwan yan. Doon mo ilagay. Umupaarawa. Baka mamaya manisip pa kayo. Nagpunta lang ako ng dambana eh. Mahangin dyan. Maaraw pa. Ang totoo niyan, ang mga ganyang sanggol, pag ganitong oras na, hindi na nilalabas dyan sa... Ano po? Yan. Dyan ka na lang. Hindi may store. Dyan kahit umiyak, ano po? Nakaka-istorbo po ba sa inyo yon? Alam nyo po kung minsan dahil dun sa bata na maring matukso kayo. Ano po?
Hindi nyo marinig yung mga sinasabi at naririnig nyo yung iyak niya. Tama po ba? Ganyan po kumilos si kalaban, kahit siya batay pwedeng gumamit. Kaya wala naman sakit ang anak nyo, halimbawa iyak ng iyak. Takot na takot naman kayo. Ano po? Tukso yun. Takot na takot. Bakit kaya iyak ng iyak? Naku, takot na takot ka na. Natakot ka na, hindi mo na alam ang ginagawa mo. Oh, anong nangyari sa'yo nun? Ano po ba? Di po ba tukso yun? Ang gawin mo, patag, manalangin ka. Manalangin ka. Bigay mo siya sa Ama. O kung di mo kaya yon, bigay mo dun sa matapang manalangin. Duwag ako, eka, eto yan ako. Ano po? Buhay ba ang Ama? O di kaya ay tataranta na, ano? Susugod na. Yung pala'y nabalis lang, ano? O kaya nausog. Ano? Tumirik eka ang mata. Naku, eka, ba't kaya? Nagkumbulsyon, gano'n-gano'n. Hoy, mga masasama ang bibig, naku po, hinglingin nyo po sa Amay, alisin na sa inyo yan dahil hindi tama yan. Yung mga mang-uusog, mambabalis, naku, hindi sa Diyos yan. Kaya pwede nyo pong alisin yan. Ano po? Pag namemerhisyo ka na, hindi sa Diyos yan. Pag nakakaperhisyo ka, hindi sa Diyos yan. Minsan hihilutin, eka, nabalis kita rugo. Parugo-rugo pa, nasaktan na nga yung nabalis at nausog. Ano? Aka na nga eka, lawayan. May istorya po ako dyan Nabalis po ako nung bata ako, nung dalagita. Sabi po nung kainin mo eka yung laway ko, gagaling ka. Naku po, kako, kahit po mamatay na ako, hindi ko kakainin laway nyo. Sinagot ko po yung nanggagamot. Sabi niya, Kapampangan, minura ko. Piyay kang bata ka, eka. Talaga, eka. Opo, kako. Abay, kakainin ko laway mo. Sabi ko. Tapos, sige, eka. Ayoko rin po, kako. Hilutin nyo na lang, kako ako. Ba't lalawayan mo pa, kako? Diyos ko, tama ko. Ano po? Pero, yun po ang pananaw ng matatanda noon, di po ba? Yun ang gamot laway eka. Nausog ko eka, ganyan. Kung may virus yun, kung may hepa, nahawa pa ng hepa. Tapos eto pa. Eka, bugahin eka yan, ngangain mo. At saka mo eka ilagay sa sugat. Kakagaling eka. Ba't dadaan mo pa sa laway? Dikdikin mo na lang. Ano po? Ayun eka, bugahin. Naku po, kako. Paano ibubuga yung laway? Ano po? Alam nyo po, napakarami palang mali noon. Salamat po, Ama. Tinuruan nyo po ako. Ngayon, mo lang pwede na yun. Hindi nakasamay. Ngunguyain ng nga. Tapos eka, kene. Nga. Sabi ko, ba? Siyempre po matanda sa una. Dikdik na lang. Dikdik. Walang laway, ano po? Dikdik. Tapos pigayin mo, katasin mo. Walang virus. Tama po ba? Pero may mga dugumaling din po naman, Dahil yun ang pananampalataya. Ano po ibig ko sabihin, ba't binahagi ng Espiritu sa inyo? At pinabati dito. Katagal na po kayang istorya yan. Bakit po binahagi? Sapagkat kung ano nga ang wala mo, pananampalataya mo'y nagaganap. Tingnan nyo po, kahit nilawayan lang gumaling. Ano po? May pamamaraan pala namang hindi kababuyan ba't kagamitin mo pa ng kababuyan? May pamamaraan, manalig ka sa Diyos, magtiwala ka, at manampalataya. Buhay ba ang Ama? Kaya kayo pong may mga balis, may mga usog, itakwil nyo na yan. Sasabihin nyo, kasi ganito ako talaga. Kasi nakabalis ako noon, nakausog ako noon Nako, alam nyo po kung bakit ko binabahagi? May kukwento po ako sa inyo at ito dinadatal. May alaga po kami noon Mongoloid.
Pinsan ko po yun, bilang sa laman, bilang sa tao. Ngayon po ay nataon pa namang yung dating bahay po namin di bumaha po dyan, sumibol doon sa ilalim, sa sala. Aba, tuwang-tuwa po ako doon sa Mongoloid na yon. Kasi yun ang aming pampatawa. Eto na po, na malipit ang tiyan. Talaga pong putlang-putla. Nako, sabi po ng aking inda, ay, aguran may anak, may nabalis kayo ka nung bata ka, nung dalagita kayo. High school yata daw ako, kung paano. Mababalis ka na rin siguro. Aba, di po hinagod kong ganyan. Lawayan mo ka, ba't ka ko lalawayan ko pa, aguran ko na lang ako. Tapos, alam niyo po, parang nagdahilan. Aba, nung ko nalaman, meron pala akong bales. Ay, ayoko ka ako ng sumpa na yon. Eto na po. Nung ako po ay binahagi na nito, sabi ng Panginoon, aba, Constancia, hindi ka tama yaon. Ikaw ay gagamot, hindi magbibigay ng sakit. Inalis po niya yon. Ba't nawala? Kaya kayong mga bales, mga may babalis dyan, ay, alisin po ninyo. Masamang espiritu yan. Hindi po tama. Lalo na yung natutuwa sila. Ba't to gustong makasakit ng kapwa nyo? Ba't po tuwang-tuwa kapag lalo na nagandahan yung binata, nagandahan. Para nga naman magpahapon sa kanya, no? Ay, nako, hindi po totoo yan. Kung totoong nabalis kayo at ayaw nilang alisin yung balis, may tuturo ako sa inyo, lumapit kayo sa akin. Pero hindi ko i-announce. Magandang umaga po. Baka murahin pa ako ng mga mababales. Baka gustong-gusto nilang mamerhisyo, pabayaan nyo na sila. Ano po? Subalit pakatandaan ninyo, ba't po binabahagi yan? Ano ang ginawa ng Kristo? Pinalayas niya lahat ang mga alipin sa kapag tinanggap nyo ang Diyos Ama sa pangalang Heso Kristo, sa patnubay ng Espiritu Santo, makalalaya kayo lahat ng pagkakaliping hindi tama. Kaya, yung panggagamot na hindi tama, pagkakalipin din yan, palalayain ka ng Ama kung totoong Heso Kristo ang taglay mo. Isang araw, mayroong pasyente rito. Hindi naman niya sinasabi kasama yung nanggamot sa kanya at nagtawas. Mismo sinabi, pasubali ko hindi ka nagaganito. Hindi ko nasasabihin. Sabi nung kasama niya, di ba sabi sa'yo nung nagtawas, ganito, ganito. Hindi masamang magtawas. Wala naman pong masama doon, di ba ga? Ano ang masama? Lahat naman ng gamutin na duwende na lang at kinulam. Paano kung may sakit ka na sa abdo, puputok na? Paano yon? Dahil sa kakaduwende mo, sinabi mo duwende, pumutok si abdo, patay ang pasyente mo. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, may istorya rin po yan ba't binabahagi? Meron po kasing tao na nanggagamot siya, galing sa duwende. Kaya pati ako'y ayaw po niyang paniwalaan dahil siya'y duwende ang nagbigay. Sabi ko, kung duwende na lang ang magbibigay sa akin, ganabuhay na lang ako. Iba nga ma. Ano po ang ibig sabihin? Kung ang Diyos ang magliligtas sa inyo, siya rin ang bubuhay, sapagkat siya tagapagligtas nyo. Kaya't kung siya ang maghahari sa inyo at magbibigay kaloob, tanggapin nyo. Ngunit, kung kaya kayo tumanggap dahil kayo ay gustong mamerhisyo, mayroon din po akong kwento dyan. Ba't mo ginanyan yan? Kasi po ganito. Saan galing kayang inano mo na yan? Hindi naman sa iyo galing yan sinabi lang po niya kasi gawin ko yung gawin. Ba't mo tinanggap? Alam mo namang mali. Kasi po nainggit ako sa kanya kasi maganda siya. Kung papangitin kita ngayon, gusto mo?
Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, iba't ibang uri ang kaloob. Subalit pakatandaan ninyo, ang tunay na kaloob ng Ama at ang Ama ang siyang sumakanya, matapang pinakipaglaban niya. Matapang pinakikipaglaban, matapang pinakikibaka, matapang ilalahad, matapang tutuparin. Kaya, katotohanan, itong saki tinuturan. Taong saki, nagmamahal, makakadama kayo ng lubusan. Subalit kung tuwirang ako lamang, ang siyang ganap na nagmamahal, di nyo mawawawaan, yaong saki iniluwad. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sumainyo ang kapayapaan. Nagkaramaneyahanam, nagkaramaneyahanam, nagkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Totoo siya, tapat siya. Kaya kung kayo'y naniniwalang tapat, totoo siya, magtitiwala kayo sa mabuti niyang magagawa. Mahirap paniwalaan, mahirap tanggapin, lalo't dumadaan ka sa parang tumatawid ka sa karagatang malalim. Ngunit, asahan mo'y siya pa rin sa iyong buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yamang naituran mo, o aking Ama ang winika mo. Walang nakaunawa maliban ikaw na totoo. At ang mga anak mong kumikilala sa iyo. Yaong mga hinayag mo'y tuwirang nabatid nito. At napatotohanan, ang gawa mo'y kaiba nga sa taong likha mo. Walang balit, walang malay, kung ikaw ay talikdan. Subalit wika mo nga, kailan may di marapat itong tupdi ng sinuman. Sapagkat ang sayo'y sayo nga lamang, ngunit ang sa sanlibutan, mananahan sila buong buhay. Nagkaramaneyahanam, nagkaramaneyahanam, nagkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kaya, enjoy. Buhay ba ang Ama? Take it easy. Thank you, teacher. Akin daw yun. Siya guro ko sa lahat. Thank you. No comment. No comment daw siya sa buhay niya. Do it now. Ang alin, manampalataya kang tapat. Cherish its day. Good luck! Start the day right. Kanino ito? Start the day right. Nalaglag. Wala yatang gusto mo to. Buhay ba ang Ama? Bakit? Di pa ba kayo tama? Kaya, sige, sa inyo na, magpakatotoo kayo, lalo. Buhay ba ang Diyos?
Dito tayo magsimula sa labas at papasok. Kaya lang, Wednesday pa lang ngayon eh. Ang nakalagay, Feel Good Saturday. Subalit, paniwalaan mo na lubos. Sa Kanya yan. Sapagkat sa'yo rin ito. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, maaring ang sambitin ng tao, tao lang yan. Oo, may istorya yan. May pinuntahang isang patay. Nagsisipagmano yung mga inabutan. Ngayon, ayaw mo bang ibigay? Sabi nila, mano po, may bumulong. Kala'y di narinig. Tao lang kaya pagmamanuhan mo. Ba't ako magmamano? Nangusap. Sino naman po bang nagsabing magsipagmano kayo? Di bagat kayo lumalapit kay Constancia? Sabi nila, ay ba't narinig? Ang binulong mo sa hangin, narinig ng walang tenga sa lupa na nakikita. Kaya, ang wika nga ng Ama, pagbubulong kayo, yung tama, para marinig ko man, ako'y matuwa. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manapit ka na. Bawat araw ako sa inyo nagmamahal. Bawat araw, maging gabi, kayo'y mahal. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manapit ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manapit ka na. Bawat araw ako may nilinaw niya dan mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos?
Totoo po ba ang Diyos? Kumusta ka na? Bumubuti na. Kumusta ka na? Nako. Ay, nako po. Mahal na Ama. Ay. Pabuntong hininga ka na lamang sa mga kagandang loob ng tao. Ano po? Sabi nga, araw-araw may kaganapan, subalit ang pinakamagandang maganap sa buhay mo, yung sa maghapon ay naramdaman mo ang Panginoon. At baon-baon mo pa yan sa iyong paghiga. Aba, maganda na siyang umakbang. Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Mabuti na ba? May konti pa. Ano? Nakakatulog ka na? Ha? Magkabalita pa rin. Ba't ka nababalisa? Ha? Sino ba kapayapaan? Ayun, napakaganda. Mamayang gabi, manalig ka, di ka nabalisa, ha? Kailangan di ka na mabalisa. Alam mo, tingnan mo po yan, ha? Ang pagpapatupad ng Ama sa buhay ng tao, iba-iba, no? Iba't iba po, no? Pero, alam niyo po bang hindi naman lahat ng sakit totoong sakit? Naniniwala po ba kayo doon? Ikaw kapatid, naniniwala ka? Hindi lahat ng sakit ay totoong sakit. Saan galing yung iba? Sa labas po. Sa labas po. Hindi niya masabi. Oo nga, wag mo na sabihin, magkakasala ka lang. Ano? Buhay ba ang Ama? Tsaka, may kwento po ako eh. May nagkwento sa akin. Naku po, nakakatakot po kang palang kainin yung mga binibigay ng ano. Isipin niyo po, bakit po kaganda-ganda ng prutas? Mabuti na lang po, hindi, nung buksan po, ayoko na sabihin. Aroy, Diyos ka, buti na lang ako, di mo kinain. Minsan nakakatakot kumain sa binibigay, ano? Ano po? Sabi ko sa mga alagad, hoy, huwag kayong mga takaw, ha? Check nyo muna yan. Buhay ba ang Ama? May pamamaraan doon. Memorandum. Buhay ba ang Ama? Po? Po. Naku po, Panginoon ko at Diyos ko. O, patag ka na. Ay, salamat naman. O, ikaw, patag ka na. Ay, salamat naman. Ikaw, di pa rin patag. Ay, hindi salamat. Buhay ba ang Ama? Ay, naku, Panginoon ko. Salamat po sa mga nagbibigay, ano? Kaya lang, kung minsan makakatakot na ang kainin, ano? Baka mayroong alaga sa loob. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nako, Panginoon ko, Diyos ko. Ba't kaya gano'n ang tao? Ha? Siyempre, yung iba naman, kasabi ka na, no? Agad. Charot, charot, charot. Ay, nako, Diyos, biglang nabuhay sa loob yung buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila ng Ama. Ay, Ama. Ama ko at Ama ko.
Diyos ko at Ama ko. Sabihin niya nga po ninyo, mabuhay kang totoo sa buhay namin. At wag ang ibang espiritu ang mabuhay sa amin, kundi ang iyong espiritu nang makapamuhay kami ayon sa kalooban mo. Amen po ba yun? Amen. Salamat po. Pagpalain kayo. Ay, mahirap po. Lahat ng dapat ang siyang dapat matutunan at lahat din ng marapat ang siyang dapat na matanggap. Minsan, dinadaya na lang ng tao yung sarili niya, sasabihin niya, hindi katotoo yan. Maliwanag naman po, kahit sa Biblia, meron pong nakatalang gayon, di ba? Ano ang nakatala doon? Karumal-duma lang? Bay, kayo na lang magbasa. Sapagkat pag ako po ay nagbigkas yung iba sasabihin ay naninira kasi Apo Kunching. Hindi. Ang Diyos ay nagbubuklod ng mabuti, nagkakaisa. Ang gusto niya, huwag magwatak-watak at huwag magsiraan. Buhay ba nga ma? Kaya dito po, kahit saan ka nagmulang lupalop, tatanggapin ka. Kahit sino ka, tatanggapin ka. Kahit ano ka pa, tatanggapin ka. Kahit ano pa ang kinasasaligan mong relihiyon, tatanggapin ka. Sapagkat ang Diyos ay iisa. Hindi ilan. Ilan po ba ang Diyos? Sa pagiging tatlong persona, sa isang Diyos, Espiritu. Iisang Diyos na totoo. Tama po ba? Kaya sa inyong lahat, may tama nawa ang inyong pananaw, pananalig at pananampalataya. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong? Wala ring ako itatanong. Wala talaga kayong tanong? Hindi nyo tatanungin katabi nyo, baka na-duwende? Paggamot nyo ka-duwende. Pero alam nyo po, ay, iba't iba ang gawa ng sanlibutan. Ano po? Ngunit ano po ba ang malaking pagkakaiba ng gawa ng Ama? Ano ang malaking pagkakaiba ng gawa ng Ama? Ang gawa ng Ama ay, baybayin nga po ninyo, kabutihan, kabanalan, kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, pag-asa, liwanag, kalusugan, ano pa po? Galak, kaligtasan, buhay, at buhay na walang hanggan. Totoo po ba yan? Yan po ba'y pangarap niyong lahat ay kamtin? Ginagawa naman po ba ganinyo ang karapat-dapat sa Ama? O ikaw, kumusta ka na? Po, salamat sa Ama. Ilang araw mo na rito, anak? Dalawang araw na lang. Goodbye, Dambana. Ikaw, ilang araw ka na? Ay, isang araw na lang. Bye-bye. Ikaw, hanggang kailan ka rito? Hanggang kailan ka kako rito? Nag-isip, nagkamot. Hanggang matapos ang alin? Tatapusin naman pala niya itong buwang ito. Ikaw, hanggang kailan ka? Ha?
ayoko marinig yan. Mahirap yang marinig. Maraming nasubukan dyan sa salitang yan. Oh, ikaw, hanggang kailan ka? Tingnan ko kung magagaling kayo sumagot. Oo. Maganda yung sagot na yon. Hanggang? Paano kung kaya mo na alam ng Ama, subalit sarili mo'y ayaw? Mali pa rin pala yung sagot na yon. Ano? Ikaw, hanggang kailan ka rito? Hanggang linggo naman pala siya. Walang linggo. Sabado lang. Ikaw, hanggang kailan ka? Mali rin yung sagot na yon. Baka masubukan ka dyan. Tingnan natin. Ikaw, hanggang kailan ka? Hanggang gusto niya rin. Ikaw, hanggang kailan ka? Mali rin yung sagot mo na yon. Hindi ko gusto marinig yan. Baka masubukan ka dyan. Tingnan natin. Ikaw, hanggang kailan ka? Hanggang ngayon po, dahil bukas wala na po ako dito. Sinama ko lang po ire. Ikaw, hanggang kailan ka? Hanggang sa siya'y gumaling. Galing talaga ng mga sagot nyo. Ikaw, hanggang kailan ka rito? Paano kung bukas hindi ako naririto? Hanggang ako raw ang nasa dambana. Paano kung bukas, hoy, palitan mo ako ha? Ikaw, hanggang kailan ka rito? Very good! Buhay bang Diyos? Nako, yan po ang tama. Kung ano ang kalooban ng Diyos. Tama po ba? Sapagkat, kung susundin niyo ang kalooban ng Diyos, sa totoo lang habang kaya ninyo At habang nakakahakbang kayo sapagkat wala naman siyang ituturong masama para sa inyo sa dakong ito Kaya lamang kung ayaw ng damdamin nyo, hindi nga Ngunit kung masusunod nyo ang kalooban ng Diyos at susunod nga kayo, sigurado. Sigurado po. Hindi hanggang linggo, hindi hanggang isang katapusan, hindi hanggang gumaling, hindi hanggang nandito po kayo, hindi hanggang may buhay. Paano kung buhay ka pa nga, pero hindi ka na pinalalakad? Paano ka pupunta rito, bibit-bitin? Mga minamahal, tinanong lamang po ito sa inyo. Tanong na hinahanap ang katotohanan. Sino nga kaya ang totoo na ilalagak ang sarili niya at ipagkakaloob ng buong buo sama ng pagtitiwala nila'y buo at ang kalooban niya ang susundin para makasunod sa kanyang kagustuhan. Buhay bang Ama? Kung minsan hindi naman totoo yung sinasabi ng tao na kaya hindi nakapunta rito dahil ganun dahil gayon, dahil ganyan. Kung minsan ang dahilan ayaw ng tao. Gusto man ng Diyos, kung ayaw mo, di mo gagawin. Tama ba? Sapagkat kung lahat ng kagustuhan ng Ama ang nasusunod, tandaan po ninyo, punong-puno na ito. At kung mula sa simula, ang totoong Ama, ang kinilala, tinanggap at sinunod ay siya. Dahil tinanggap at kinilala at natanggap nga siya, hindi po sila at wala mang isa man na mag-iisip ng di maganda. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Pawang katotohanan ang sakay tinuturan. Kaya nga't kung tutularan ng mga gayong kaisipan, bukas, 3 pintuan, sarado yan. At yan ang pawang katotohanan. Kaya purihin niyo ang Ama, patuloy niyong pasalamatan, at patuloy niyong hilingin sa Kanya na ang mga anak niyang mga pinilit hinirang ay pagtibayin ng kalooban, sapagkat maraming aanihin, kakarampot ang sumainyong kapayapaan.
sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng kasiyahan, ng ganap na pangunawa, ng ganap na kagalakan, at tunay na pagtanggap, upang inyong mawawaan, dili kaya'y maunawaan ang kalooban ng Ama, wag ang kalooban ninyo at kalooban ng kapwa nyo. Ang kagustuhan niya ang masunod nyo at huwag ang inyong kagustuhan at kaloob at kagustuhan ng kapwa nyo. Sapagkat wala nang hihigit pa sa kanyang kagandahang loob at magandang kagustuhan. Kaya't kapag ito ang ginusto at tinutuon ng tao, walang tututol sa mabuting gagawin niya. Pagpalain kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? At patotoong patotoo niya, kahit palang balatay ng itim, napapamanauli niya at mapapakinis ano. Kaya, kung katulad nila sa pananampalataya nila at pananampalataya mo isa, meron niyang pasyente, ilang buwan yun? Yung taga-Tondo, bago pumuti, bago gumaling, malala pa nga yun sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subalit, hindi siya sumuko, nakamtan niya ang. Hindi ko sinabing, dito ka, at dito ka lang. Ang sabi ko, hindi siya sumuko, pinagtiwala niya ang Ama, nakamtan niya ang tunay na paghahari ng kagalingan niya. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong itatanong? Tayo na sa Antipolo. Ay, pwede po ba? May bukas pa naman, ano? May bukas pa po, ano? May gawain mamaya? Opo. At sadya namang kaya Pero, pwede po ba? Ipahinga ko muna yung aking para magtuloy-tuloy na. Mahirap kaya nakatayo ng matagal? Buhay po ba ang Diyos? Pagpalain kayo. Tayo na po.